morning mga ka-agri! These are the stories in store for you today. Sa isa na namang pambihirang pagkakataon ay nakasama ang ating programa sa Agribusiness Exploratory Tour sa Cordillera Administrative Region kasama ang ilang faculty members ng USM CBTEM. Ang buong detalye ng naturang lakbay-aral at iba pang malalaking balitang agrikultura tutukan sa ating Agri-Balitaan. Bilang bahagi ng lakbay-aral sa CAR, nagkaroon din sila ng side trip sa lalawigan ng Batangas kung saan isang nakatagong ngunit nakamamanghang organic farm ang kanilang pinuntahan. Silipin ang kasaganahang taglay ng Kahariang Farm sa ating special report. Sa ating Tatak Agribida, isang nakaka-inspire na kwento ng tagumpay ng isang rural woman ang aming ibabahagi sa inyo. Tunghayan ang kwento ni Ginang Ani Bahade at ang kanyang patuloy na pakikipagsapalaran sa agrikultura mamaya. At dapat nyo ring antabayanan ang ating naging panayam sa mga opisyal ng Philippine Statistics Authority kaugnay ng obserbasyon ng National Statistics Month ngayong buwan ng Oktubre. Mga bagong kwento na naman ang aming inihain sa inyo ngayong araw. Kaya sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo Soxurgen. Magkamit ng dagdag na kaalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo Soxurgen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo Soxurgen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Soxurgen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Soxurgen, Agri Tayo Soxurgen, Agri Tayo Soxurgen, Agri Tayo Soxurgen. Sama mga ka-agri, isang magandang buhay po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga tagapanood na linggo-linggong nakatutok at nakasuporta dito sa ating programa. Marie and mga ka-agri, kagaya nga ng aming sinabi last Saturday, today is not just an ordinary day dahil Agri Tayo Soxurgen is here in Baguio City. Bakit nga ba andito tayo ngayon sa Baguio, Marie? Bukod sa bahagi ito ng first anniversary natin Christian, sinamahan din natin ang ilan sa faculty members ng University of Southern Mindanao sa kanilang Agribusiness Exploratory Tour dito sa Cordillera Administrative Region. At isa nga sa kanilang pupuntahan ay ang Benguet State University sa bayan ng La Trinidad dito sa Benguet, kung saan isa ito sa mga itinuturing na pinakamalaking agriculture-based tertiary education institution hindi lamang dito sa rehiyon kundi sa buong Pilipinas. Pangunahing layunin ng educational tour na ito na makakalap ang ating mga guro ng good practices sa instruction, extension, and research na maaari nilang mai-apply sa USM. At ihahatid po namin sa inyo mamaya ang kabuang detalya ng aming tour dito. And Marie, andito na rin tayo sa CAR, ay papakita natin sa ating mga ka-agri ang kasaganahan ng agrikultura dito. Kagaya na lamang ng ating ginawa sa ating mga previous agri-adventure sa Calabarzon and Central Luzon. For sure, magiging exciting na naman ito, Christian, kaya narito na po ang ating isang oras na programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Katuwang ang Regional Agriculture and Fishery Council DES Office 12 led by Chairman Junicio Bautista. Kaya narito na po ang mga malalaking balitang agrikultura ngayong linggo.
Mula rito sa summer capital of the Philippines, Baguio City, narito na ang ating Agri Balitan! Sa ulo ng ating mga nangungunang Balitang Agrikultura. Itong faculty members ng University of Southern Mindanao at ilang kawani ng DA-RFO 12 bumisita sa lalawigan ng Benguet para sa isang agribusiness exploratory tour. Mga miyembro ng media muling ipinatawag ng DA-RFO 12 para sa isang press conference kasama ang mga pinuno ng Regional Management Committee. Higit sa 600 magpapalay at magmamais sa North Cotabato, dumalo sa isang stakeholders meeting sa bayan ng Midsayap. At corn industry players patuloy na pinaghahanda ng Department of Agriculture para sa paparating na ASEAN Regional Economic Integration. At para sa detalye ng mga balitang ito, narito si Miss Nelma Limba Ambuludto. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Matapos ang matagumpay na agribusiness exploratory tour ng ilang estudyante at guro ng University of Southern Mindanao sa ilang state universities sa Calabarzon at Central Luzon noong buwan ng Hulyo, isang panibagong grupo ng mga guro ng pamantasan ang sumailalim sa kaparehong lakbay-aral sa mga lalawigan ng Batangas at Benguet. Ano-ano kaya ang kanilang mga natutunan mula sa nasabing educational tour? Sundan sa Agribalita ni Lito Mariano Salvo. Sa pangalawang pagkakataon ay muling nagpadalang Department of Agriculture 12 ng mga guro mula sa University of Southern Mindanao para sa isang lakbay-aral sa Cordillera Administrative Region o CAR. Layunin ng lakbay-aral na makakalap ang mga faculty member ng College of Business Development, Economics and Management ng USM ng good practices sa areas ng instruction, research at extension sa iba't ibang tertiary education institutions sa anumang panig ng bansa. Unang binisita ng grupo ang Benguet State University na matatagpuan sa bayan ng La Trinidad, Benguet. Dito ay namangha ang mga kalahok sa Food Processing Center ng Pamantasan na isa sa income-generating projects ng BSU. Ayon sa mga opisyal ng paaralan, naging posible ang nasabing proyekto dahil mayroon itong malawak na production areas lalo na sa strawberry dahil ang bayan ng La Trinidad ay itinuturing na strawberry capital of the Philippines. Ang Benguet State University ay isa sa mga kilalang universidad sa bansa na nag-o-offer ng mga kursong may kaugnayan sa agrikultura. Pero bago ito tinawag na BSU, ay kilala ito bilang La Trinidad Farm School noong 1916. Noong January 12, 1986, sa bisa ng Presidential Decree No. 2010 na dinagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, ang naturang paaralan ay ganap ng naging State University. Mula sa Benguet State University ay andito tayo ngayon sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center na nagkakahalaga ng higit sa 700 milyong piso. As na napapansin ho ninyo ay nagpapatuloy pa rin ho ang konstruksyon at pagpapagawa ng iba't ibang struktura at pasilidad dito. Mga kaagri, ang pagpapagawa ho ng Agri-Pinoy Trading Centers ay isa sa pinakamalalaking proyekto na ipinatutupad ng Department of Agriculture sa ilalim ng Administrasyong Aquino at syempre sa pangunguna ni Agriculture Secretary Proceso Alcala. Ipinatayo ang Benguet Agri-Pinoy Trading Center upang mapabilis ang trading operations ng mga gulay at prutas mula sa unloading hanggang sa pagbabayad sa mga ito na nagiging tulay upang mabawasan ang pagkasira at pagkabulok ng mga produkto. So I think this is one of the areas of interest kung bakit binisita nyo ang First Car and here in Baguio because you would like to see the BAPTC or the Benguet Agri-Pinoy Trading Center na pinagmamalaki natin sa buong Pilipinas na ito ang pinakamalaking trading center sa buong bansa. And I would like to tell you that this is really the pet project of our Honorable Secretary Prosi Alcala, na ang vision niya is, of course, farmers will really benefit from their farming activities, na itong trading center nito is really an avenue whereby our small farmers come and trade themselves yung product nila and thereby earning yung the maximum profit na pwede nila makuha. Dagdag pa ni Director Carangyan, ang pagtatayo ng mga trading centers sa anumang panig ng Pilipinas ay isa sa mga pamamaraan ng DA upang maihanda ang mga magsasaka sa paparating na ASEAN Regional Economic Integration. This is really a project talaga na masasabi natin in preparation for the
what we call Asian market integration. Magiging open na ang market. So this is one way to really capacitate us to be more competitive para of course we can say in the end the Filipino farmer can compete with the Asian farmers. Ipinagmalaki rin ng opisyal na ang Cordillera Administrative Region ang siyang tinaguriang vegetable basket ng bansa at isa rin sa kanilang ipinagmamalaking produkto ay ang strawberry. The Cordillera Administrative Region is really well known for its vegetables and for some fruits. This is what we call the vegetable capital of the Philippines, especially during the critical growing months, lalo kung summer, wherein other regions could not produce vegetable. Pero dito sa highlands, or we call it temperate provinces or temperate region, ay CAR is really the source of vegetables in the Philippines. Samantala, ipinabot naman ng mga partisipante na naturang lakbay-aral ang kanilang kagalakan at pasasalamat sa DARFO 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan sa pagpapadala sa kanila sa Luzon. Madam Director, thank you very much po sa pag-sponsor nyo sa trip na ito. Kung wala po sa inyo, hindi ma-realize namin itong trip na ito. Salamat po talaga, Director, sa pag-provide ng funds sa trip na ito na maka-avail ang hindi lang faculty ng CBDEM, kundi pati yung 12 students last time na naka-avail. So, 2 beses na nagkaroon ng lakbay-aral ang faculty at saka ang estudyante. So, maraming salamat talaga, Director. Thank you very much to the DA Regional Office 12. Sana more experiences and more lakbay-aral in the future. And I hope you will not be tired of continuing support or your continued support to the state universities to explore and to have this kind of experience. So thank you very much. Sa kanilang pagbabalik sa USM, sinabi ng mga ito na ibabahagi nila ang kanilang mga obserbasyon at good practices sa USM Administrative Council. First of all, i-share namin sa college namin yung good practices na observe namin, kagaya ng doon sa Benguet State University. Nakita namin yung marketing center nila, napakaganda, na showcase nila ang kanilang mga products sa kanilang university, in which wala nun ang USM. So, it could be one possible area na pwedeng i-push through ng USM. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxergen. Ako si Lito Mariano Salvo. Sa iba pang balita, muling ipinatawag ng DARFO 12 ang mga miyembro ng press mula sa iba't ibang media outlets para sa isang press conference sa Aroman, Carmen, North Cotabato noong October 26 kasabay ng Regional Management Committee meeting ng ahensya. Ang highlights ng naturang press con tunghayan sa Agribalita ni Nelly Escote, Ilanan. Kasabay ng Regional Management Committee meeting sa Aroman, Carmen, North Cotabato noong October 26, isang press conference ang pinangunahan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan bilang chairperson ng RMC sa Soxargen. Ang RMC ay binubuo ng 16 na mga attached agency at bureau ng Department of Agriculture. Ang nasabing press conference ay dinaluhan ng higit sa 30 media practitioners mula sa iba't ibang media outlet ng rehiyon, kung saan ang isa sa pinag-usapan ay ang patuloy na paghahanda ng DA sa paparating na El Nino. Ang instruction ngayon sa atin ng ating Secretary ay maglaan ng pondo para sa paghahanda sa El Nino. Kung sakaling bigyan ho kami ng calamity fund, ang hinihingi po namin is proactive funds na. No? Kung pa ngayon pala, ngayon, yata ay mayroon kaming mga shallow tube, naganda kami ng budget para sa cloud seeding. Naganda kami ng budget para sa mga seeds, no? Na pamimigay. Lalo na yung alternative seeds na root crops, vegetables, at alternative area. Yung binanggit ni Sandy, pupunta tayo doon sa mga ligwasan mars na ngayon hindi mataniman. Kapag mainit, mababa ang tubig. So baka pwede tayo magtanim doon. Baka may area na pwedeng taniman ng mais, mataniman ng mais. May area na pwedeng taniman ng
palay, tataniman natin ng palay. Pero, kailangan identify ang mga farmers. Kaya nakikipag-ugnayan kami sa mga Municipal Agriculture Office. Bukod sa DA, naghahanda na rin ang mga attached agency tulad ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice na pinaiigting ang produksyon ng mga drought-tolerant rice varieties. For PhilRice, for this incoming El Niño phenomenon or scenario, meron po tayong mga nakahandang different varieties under rain-fed ecosystem. But then, for this season, medyo bumagsak po ang ating pagpaparami nito. Dahil una po, ang unang source po natin ay dapat yung PhilRices, in which affected po ang PhilRices sa bagyong Lando. So ngayon po, medyo kakaunti ang mag-produce ng PhilRices. Though sa PhilRice Museum, we are also producing that. Pero we only allotted 4 hectares for the rain-fed ecosystem varieties. Yun. So, for now, ang masasabi ko is hindi namin ma-sure. But what is good in this is under the food staple sufficiency program, meron po tayo yung accelerating the adoption of the next gen varieties or the next generation project natin. And with this, of course, with the partnership with the DA, meron po tayo ginagawang participatory varietal selection na kung saan ito ay nagtatakle with the different ecosystems. So hindi lamang rain-fed, meron din tayong irrigated saline and the irrigated saline in the submergence. So meron din, at tinitest na natin ito with different localities within the region 12. Ang kinukuha ng DA sa PhilRice is the registered seeds wherein yun hindi available. But the certified seeds, kinukuha natin yan sa mga seed growers around the region. So, wala tayong kinukuha certified seeds sa PhilRice. Ano lang yung sa kanila, registered seeds. But yung tinatanim ng mga magsasaka natin are certified seeds. Tinalakay din sa media conference ang produksyon ng cocoa sugar na isa sa mga industriyang namamayagpag hindi lang sa domestic market dahil malaki ang demand nito sa export market. Kung sa sugar, minimum of 2 liters per day ang nakuha per tree. And you need at least 8 liters to produce 1 kilo of sugar. Yun yung ratio. We accept dito ang moment to accept trainings. Kung meron gustong mag-training about how to process cocoa ng gamit, meron silang access. At minimum of 2 days para makuha from cocoa stopping sa field hanggang dun sa packaging. Natanong din si Regional Manager Halos tungkol sa pagpapalawak ng oil palm plantation sa rehiyon, partikular na sa North Cotabato. Kami po mismo nagpo-promote po kami. Kasi ang PCA po, nasa mandate na niya ang oil palm. Pero meron po tayong sinusunod na mandate din sa taas na pagka po coconut areas, hindi po siya pwedeng i-convert into oil palm planting. Isa yan po sa big no-no. Marami po tayong identified areas, lagay dito sa North Cotabato, through the effort ng LGU, kila Mayor Calino. About 30,000 hectares po for Carmen alone identified nila non-coconut areas. Open areas po yan sa may party ng identified na po nila. Ilan lang po ang ating areas po dito sa Carmen, nasa mga 5,000 pa lang po ang area nila na planted ng oil palm. So sa kabuuan po ng North Cotabato, yung 30,000 po sa Carmen pa lang po yan pwede na. Samantala, isa rin sa mga katanungan ng media ay ang tungkol sa di umano'y laganap na bintahan ng mga fake at adulterated farm inputs, lalo na ng abono. At ito ang naging tugon ni Fertilizer and Pesticides Authority 12 Coordinator Alita Bornia. As to the presence of filtrates, actually we do regular quality monitoring of fertilizer. We collect samples, subject the same for laboratory para monitor kung may mga adulteration.
so far, wala naman. As to the case, nag-progress yung case namin. We actually had the first hearing last 2 weeks ago dito sa Kabakan. Kasi ang nahuli dito, taga rito. So dito yung hearing namin sa Kabakan. And as to the proliferation of pesticides, yes, that is our very problem this time. Kasi ang daming mga smuggled pesticides that are coming in na ginagamit ng farmers, sold directly to the farmers. Now, what we are doing as a regulatory agency is just to educate our farmers not to use the product, but nevertheless, kahit yun ang ginagawa namin, nakakatanggap pa rin kami ng threats. So that is why dahan-dahan kami dyan. Sa pagtatapos ng press conference, pinasalamatan ni Director Datukan ang mga media na aktibong nakiisa sa pagpapatawag sa kanila ng DA na nangangahulugan lamang na interesado sila sa mga proyekto at programa nito kasama na ang mga attached agencies at bureaus ng kagawaran. Nag-uulat para sa Agritayo Socsargen, ako si Nelly Escote Ilanan. Samantala, sa lalawigan pa rin ng North Cotabato, higit sa 600 mga magsasaka mula sa iba't ibang parte ng probinsya ang nakiisa sa ginanap na Rice and Corn Forum sa bayan ng Midsayap na pinangunahan mismo ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Ano-ano kaya ang kanyang iniwang hamon sa mga magpapalay at magmamais? Alamin sa Agribalita ni Carl Ulysses Aguilion. Nagtipon-tipon ang higit sa 600 mga magsasaka ng North Cotabato sa Poblasyon 6 Gymnasium, Midsayap noong ika-26 ng Oktubre upang dumalo sa pagpapatawag ng Department of Agriculture 12 para sa Rice and Corn Forum. Pinangunahan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang DA12 sa pamamagitan ng serial team nito sa pakikipag-usap at pagbibigay ng mga mahahalagang kaalamang pang-agrikultura sa mga magsasaka at pakikinig at pagsagot sa kanilang mga hinaing. Sa naging mensahe ni Director Datukan, ipinaabot nito sa mga magsasaka ang kanyang kagalakan sa patuloy na pagsusuporta nila sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Sa huli, hinikayat nito ang mga magsasakang hindi pa nakapagpaparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture na sumangguni na at magpatala sa kanilang mga Municipal Agriculture Office upang maka-avail sila ng tulong mula sa DA sa hinaharap. Binigyan din ng pagkakataon ng mga lider na mga magsasaka ng mga farmer groups sa North Cotabato na magbigay ng kanilang mga testimonya para sa kagawaran kagaya na lamang ni Dante Cudal, ang presidente ng MPLK Federation, Jerry Sugilon, BNBLIA President at Mentato Lumambas, Nangaan Farmers Association President. Ang ibang magsasaka, nagkaroon din ng tsansang magtanong at makausap si Direktor Datukan. Umuwi namang puno ng kasiyahan ang karamihan sa mga magsasaka dahil sa mga papremyong handog sa kanila ng DA12, kagaya na lamang ng knapsack sprayer, bags ng high-yielding palay seeds at OPV corn seeds at Responsably t-shirts. Ngunit hindi na naitago pa ng mga partisipante ang todong kaligayahan nang inanunsyo ni Direktor Datukan na dadagdagan ang papremyo ng 1 baka, 3 kambing at 3 baboy. Maswerte naman si Ginoong Oscar Tolin dahil sa kanyang pag-alay ng 1 kanta ay hinandugan siya ng direktor ng 1 sakong palay at 1 sakong abono. Pinuno naman ng impormasyon ang mga magsasaka sa pamamagitan ng paglalahad ng mga updates tungkol sa status ng rice at corn at farm mechanization sa pangunguna ni Serial Focal Person Ray Embajador at sa suporta ni Operations Division Chief Fe Ebanez, kasama pa ang ibang regional staff. Present din sa pagtitipon si North Cotabato 1st District Representative Jesus Sakdalan at iba pang lokal na opisyal. Nakita rin ang buong suporta ng mga attached agencies kagaya na lamang ng Philippine Crop Insurance Corporation 12 at National Irrigation Administration 12, maging ang buong pakikipagkapit-bisig ng mga Municipal Agriculture Offices ng North Cotabato, lalo na ng Midsayap na pinangunahan ni M.A. Cesario Carcosia. Nag-uulat para sa Agritayo Socsargen, ako si Carl Ulysses Aguilion. At yan ang unang yugto ng ating Agri-Balitaan. Susunod. Mga magsasaka at mangingisda patuloy na hinihimok ng Department of Agriculture na magpatala sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Pakatutukan ng detalye ng mga balitang yan at iba pa sa pagbabalik ng Agritayo Socsargen.
Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Paano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa! Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Anong baon mo? Meron akong cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water, at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka ba? Sabi kasi ni Mommy, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di ka mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Sa pagpapatuloy ng ating agri-balitaan, inanunsyo ni Director Amalia Hayag Datukan na kailangan magpatala ang bawat magsasaka at mangingisda sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA upang masigurong makakakuha sila ng anumang proyekto mula sa DA at iba pang government agencies. Para sa karagdagang detalye, maki-agribalita kay Chad Muñez. Pinapayuhan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mangingisda na magpatala sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA upang makakuha ang mga ito ng mga proyekto mula sa tanggapan. Ayon kay DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, ang RSBSA ay isang nationwide database na ang pangunahing impormasyong tungkol sa mga magsasaka at mangingisdang nasa talaan ng Department of Budget and Management, National Statistics Office, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, Department of Interior and Local Government at ang National Anti-Poverty Commission. Paliwanag ni Director Datukan, ang mga magsasaka at mangingisdang nakalista sa RSBSA ay siguradong makakakuha ng mga proyekto sa ilalim ng mga naturang ahensya. Ang RSBSA ay pinangangasiwaan ng DBM na nakabatay sa mga listahang isinumiti ng mga Agricultural Office ng bawat lokal na pamahalaan. Hindi lamang mahalaga ang hakbang na ito para sa DA, kundi kailangan ito ng mga tagagawa ng batas upang makapagbalangkas sila ng mga kautusan at alituntunin para sa mas ikakaunlad ng sektor ng pagsasaka at pangingisda, pagbibigay diin ni Director Datukan. Dahil dito, hinihikayat ang mga magsasaka at mangingisda hindi pa nakapagrehistro na magsadya o tumungo sa mga local agriculture office upang makapag-file out ng mga aplikasyon. Handang-handa rin ang ating mga agriculture technicians at syempre ang ating mga city at municipal agriculturists na gabayan ang ating mga magsasaka sa pagparehistro. Kaya huwag dapat silang mag-atubiling lumapit sa pinakamalapit na agriculture office sa kanilang lugar, pagsisiguro ni Director Datukan. Bukod sa mga city at municipal agriculture office, maaari rin silang sumangguni sa tanggapan ng DARFU 12 sa Coronadal City o di kaya mag-text o tumawag sa hotline number 0999-923-6054. Nag-uulat para sa AgriTayo Sock Sergeant, ako po si Chat Muñez. Inasang hindi na mahirapan pa ang mga magsasaka sa mga bayan ng Alyosan at Tikit dahil na-turn over na ang cheque para sa rehabilitation and upgrading ng Tubac to Pamalian Farm to Market Road. Ang cheque ay nagkakahalaga ng 21.9 million pesos kung saan ito ay binaba ni DARFO 12 RTV for Operation Saldi Boloron at Regional Cashier Naila Limba sa DPWH Cotabato 2nd District Engineering Office na nirepresenta ni na Acting Accountant Nancy Angolo and Acting Budget Officer Marlene Anfone. Ang proyekto nito ay pinatutupad sa ilalim ng Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA. Ayon kay Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, mahalagang may saayos ang Tubac to Pamalian FMR dahil ito ang nagkokonekta sa mga bayan ng Alyosan at Tikit na nagsisilbing daanan ng libu-libong magsasaka sa mga nabanggit na bayan.
Muling bumisita sa Rion 12 ang award-winning at batikang farmcaster na si Kalu Witabing upang mangalap ng success stories. Kasama niyang 2 pang ibang staff sa kabukiran teleradyo program na umeere tuwing linggo ng umaga sa ABS-CBN DZMM. Binisita ng grupo si Lucrecia Neri ng Midsayap na nagproproseso ng iba't ibang halamang gamot. Tinungo rin nila si Marciano Rodriguez na isang matagumpay na inland fish grower sa Banga, South Cotabato. At para sa ating national news, inihahanda na rin ang kagawaran ng pagsasaka ang industriya ng mais para sa nalalapit na ASEAN Regional Economic Integration, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Ipinahayag ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na malaki ang ginagampanan ng papel ng mga local chief executives sa sustainable production ng high-quality grains, puti o dilaw man na variety. Dagdag ng kalihim na palaging sinasandalan ng DA ang mga LGU sa implementasyon ng mga proyekto nitong tanging layunin lamang ay ang progreso ng sektor ng agrikultura. Sa tulong ng mga LGU, paliwanag pa ng kalihim na nasisiguro ng DA na makakarating sa anumang panig ng bansa ang mga national program na mapapakinabangan ng mga Pilipinong nasa industriya ng pagsasaka. At yan ang naging kalipunan ng ating Agri-Balitaan. Huwag bibitiw dito sa Agri Tayo, Sock Sergeant. Ang El Niño ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing 2 hanggang 7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinakaapektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Niño taong 2010, kung saan libo-libong ektaryang sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Niño, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhin maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng kemikal sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang kemikal na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may kulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka,
Dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Nino ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Nino. Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Nino, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa. Mga kaagri, hanap niyo ba ay isang certified organic farm? Marahil itong Kahariang Realty and Farms na ang perfect place upang busugin ang inyong pagnanasa na mamuhay ng pansamantala sa isang organiko at likaskayang pasyalan. Ang Kahariang Farms ay matatagpuan sa Barangay Adya sa Lipa City, Batangas na pagmamay-ari ni Manuel Bagatsing. Noong una, libangan lamang ito ng pamilya pero dahil na rin sa kanilang pitang maibahagi sa lahat ang kahalagahan ng organic farming, binuksan nila ito sa publiko. Ang Kahariang Farm ay isang tanyag na organic farm dito sa lungsod ng Lipa kung saan sagana ito sa organically grown vegetables tulad na lamang ng lettuce at iba't ibang uri ng herbs. Ano-ano ba kaya ang ating makikita rito? Kaya tara, samahan nyo kaming libutin itong 23-hectare organic farm. Sa bukana pa lang ng higit sa 23 hektaryong farm ay matatanaw na ang sari-saring gulay at herbs. Sa patuloy po naming paglilibot, bumungad sa amin ang kasaganahan ng lugar. Meron silang livestock tulad ng kambing at baka, poultry at maging fisheries. Lahat ito mga kaagri ay certified organic. Tinatayang nasa 10 tonelada ng organic fertilizer ang napuproduce nito at nabibili ito sa halagang 400 pesos kada sako. Siguradong dekalidad ito dahil approved ito ng Fertilizer and Pesticide Authority o FPA. Maliban sa ito ay for sale, ito rin ang ginagamit na abona sa kanilang mga tanim na mga gulay, prutas at syempre ng malawak nilang taniman ng palay. Talaga namang pansamantala mong makakalimutan ang bigat na iyong dinadala kapag nakatapak ka sa isa sa talaga namang maipagmamalaking organic farm sa Pilipinas, ang Kahariang Realty and Farms.
kung ano po yung makaya ng mga lalaki, kaya rin po namin ng mga babae. Si Ginang Ani Muyko Bahade ng Barangay Maibon, Tantangan, South Cotabato ay isang patunay na ang mga kababaihan sa ngayon ay maituturing ng haligi at katuwang ng mga kalalakihan sa pagpapayabong sa sektor ng agrikultura. Ang kanyang kontribusyon ay mas lalo pang nasinsay nang hirangin siya bilang isa sa 5 Most Outstanding Rural Women of the Philippines ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Gender and Development Program nitong Hunyo taong kasalukuyan. Higit pa sa pagbibigay pugay sa kanyang naging ambag sa pagpapakilala sa kagalingan ng mga kababaihan ay ang pagdating ng malaking pagbabago sa buhay ni Ginang Ani at ng kanyang pamilya. Marami po yung nagbabago sa aming hanap buhay. Una-una po nakilala po kami sa buong Pilipinas. Pangalawa po yung aming produkto po sa farm, mas marami yung outlet na namin sa business kasi po mas nakilala po kami, sir. Noon po, nung hindi pa kami na-award sa buong Pilipinas bilang Outstanding Rural Women po, yung amin po na produkto kami po talaga ang nag-initiate na ibenta sa palengke sa Coronadal City. Yung iba po doon sa Surala namin dinadala at saka sa Takurong. Pero ngayon po, nung mas nakilala na kami, may muwa na po kami sa provincial government ng South Cotabato. Nag-supply na po kami ng gulay sa provincial jail para po pagkain ng inmates once a week po. Mas malaking volume po, secure na yung market namin. Tapos may mga linkages na po kami sa mga bagong hotels na magpapadeliver pa rin po. Pag nakilala ka masyado, malaki talaga ang, pag may mga awards ka na, malaki talaga ang impact sa hanap buhay niyo, sa pamilya mo. At least na-uplift din, hindi lang noon, dito lang kami sa farm. Mapapatid din ng malaking suporta ang ibinibigay ng kanyang asawa at mga anak, kaya naabot ni Ginang Ani ang rurok ng tagumpay. Sa tulungan namin, sinop siya magkuha ng pira, nagtulungan kami, nagpag-aral kami ng anak namin. Kahit paano, nagkaraos na rin konti. Si Ani, masaya talaga siya. Wala akong masasabi sa kanya. Parang lahat na dyan sa kanya eh. Si Mama, siya yung babae na masipag, ginagawa lahat para lang mapabuti yung aming buhay. Kumbaga, she's a girl with a substance. Dati, yung hindi pa siya awardee, simple lang yung pamumuhay namin. We go to farm every day, kung may vacant time. Then after nung na-awardan na siya ng GAD or Gender and Development, then na-feature kami sa Agri Tayo dito. Gradually, nagbago yung buhay namin. Yung sa school, nagsasabi yung teacher namin, Dayan, nakita ko kayo doon sa Agri Tayo dito. Is that mama mo yon? Then, I'm proud to say na siya yun. Then, siya yung babae na very supportive. Every activity na sinasalihan ko, nagsasabi lang siya nga, okay, punta ka doon, go ka para for the future, then para ma-boost yung self-confidence ko at saka yung self-esteem namin ng kapatid ko. Then, siya din yung very responsible na nanay. Ayon sa kanya, ang panalong ito ay nagbukas din ng pintuan upang kilalanin pa ang kanyang pagiging outstanding rural woman ng iba pang award-giving body. Ang epekto ng pagkilala kay Ginang Ani bilang isa sa mga pinakamagagaling na rural women sa bansa ay positibo rin ang dulot sa kanyang pamilya at sa komunidad. Yung impact po sa komunidad dito sa amin ngayon po, sabi nila, dapat pala maggaya rin kami sa inyo na hindi lang pala isang commodity yung itanim namin. Kailangan pala mag-diversified farming din kami kasi sabi nila, bakit daw hindi kami na-failure kasi hindi lang isang commodity yung tinatanim namin. Mula po sa gulay hanggang sa mais, hanggang may mga alaga pa po kaming hayop, may baboy, may baka. Yung scholarship po na ginasponsoran ko po, sir, na IPS, continuous pa rin yun, yung 4 na batang nag-aaral sa high school. Tapos kung during Saturday, Sunday, may 2 bata po na nagtatrabaho dito sa amin para pang allowance nila for the following week. So, maraki pa rin yung natulong ko sa community kasi
gusto nilang mag-aral pero walang pera. Sabi ko gulang para baka makatulong rin po kami. Pero yung iba naman po na price namin, nagbibili po ako ng mga seedlings ng munggo. Tapos binibigay ko po yun sa farmers na walang pambili ng ng seedlings, ng seeds, para po makatulong rin po ako. Mas nadagdagan yung mga natulungan ko. Kung ano yung natulungan ko noon, mas nadagdagan pa ngayon. Kasi yung mga batang gustong mag-aral na hindi kaya, kahit allowance lang po, makatulong-tulong rin po kami. Talaga namang outstanding rural woman ng Maibo Tantangan ay sinisiguro rin ng kanilang kinabukasan dahil ang kanyang mga naipundar na lupa ay nadagdagan pa sa pamamagitan ng premyong napanalunan nito mula sa DA. Yung prize po na natanggap namin mula po sa Department of Agriculture, especially po yung sa Gender and Development, nabili po namin yun ng 1 hectare land. Tapos po yung plano po namin doon, gawin po namin yun na integrated farming. Itaniman po namin ng niyog, kakao, at saka kape, yung bali yung itanim po namin doon, yung talagang pang lifetime na tanim. Pero namin yun, yung integrated farming nga sa ilalim, taniman namin for the future, taniman namin ng luya. Yun po ang plano namin. Tapos po siyempre naglawak po yung business namin, lumaki po yung market namin. Naka-expand naman po kami ng 1 hektarya ulit na lupa. Yun, doon na po kami nagtanim ng mga mani namin, kasaba, kalabasa, mais, at saka yung karlang po. Sa huli, nais ni Ginang Ani na maghandog ng payo sa kapwa niya magsasaka at mga kapwa kababaihang nasa sektor ng agrikultura kung papaano paghandaan ang pagdating ng El Nino. Yung maipapayo ko po sa pareha ko pong magsasaka bilang mitigation plan para sa El Nino po. Huwag po tayong mag-focus sa one commodity na tanim. Kailangan po natin na maging wise na farmer. Kailangan po talaga mag-isip kung ano yung madalian na kailangan nating itanim, kagaya ng munggo, sitaw, bositaw. Pero kailangan po talaga mag-isip for the future. Kailangan po talaga mag-diversified farming, hindi lang po pagtatanim. Dapat po mag-alaga din po ng hayop. Tapos mag-wise po sila sa paggamit ng mga tubig nila. Kailangan yung mga hinugas po nila sa pinggan, mga nilalabhan, yung mga tubig po patapos nila ng laba, idilig po nila yun sa kanilang halaman. At saka po kailangan po talaga mag-mulching po sa mga tanim, huwag magsunog, isegregate po yung mga basura para po in preparation po kung talagang walang ulan, may mulching po yung mga tanim nila, hindi po talaga masyadong matamaan ng init yung puno ng tanim. Ang nais ko po maipawatig, ang Department of Agriculture po through Gender and Development Program, malaki po talaga ang tulong sa akin. Kasi dyan po ako nakilala bilang isang awardee. Hindi po basta-basta pala na pag makita ka ng mga kapariha mo na kababaihan, palagi kang sinasabihan, ito na yung national awardee namin. So, dahil sa Gender and Development Program ng Department of Agriculture, malaking tulong sa amin na mga kababaihan na magsasaka, na makilala kami sa buong Pilipinas, hindi lang sa aming barangay. At saka maipakita rin po namin kung ano yung mga kaya naming gawin sa aming farm, na hindi lang pala lalaki ang pwedeng maghawak ng mga mabibigat na bagay at saka magtanim ng mga pwedeng itanim sa farm, babae pala kaya rin. So thank you po talaga sa Gender and Development Program ng Department of Agriculture. Si Ginang Ani Bahade ay isa lamang sa mga pinagpipitagang babaeng magsasaka sa buong kapuluan. Naway ang kanyang kwento ay maging inspirasyon pa sa ating lahat at tiyak na kapupulutan natin ng mahalagang aral upang patuloy ang pagsulong ng sektor ng mga kababaihan. Mrs. Ani Muyko Bahade of Maibo Tantangan, South Cotabato was hailed second runner-up in the search for most outstanding rural women in 2015.
we overlook it. We walk all over it, trample it every day. Yet we need it, like the air we breathe. It's about time that we talk about soil, and certainly about time that we start protecting it. There can be no life without it. It feeds us, and we are responsible for it. Soil is formed from rocks that are decomposed slowly by the sun, the wind and the rain, by animals and plants. In this way, 10 centimeters of fertile soil are created in 2,000 long years, only 10 centimeters in 2 millennia. Soil that we deplete in only a few years, gone forever. Forests and plants protect the soil. But every year, 13 million hectares of forest are cut down. Fields are cultivated inadequately. Added to that are monocultures and farming on slopes. After the harvest, fields are left naked and unprotected. All this greatly accelerates erosion. And so, gone with the wind, washed away by water. 24 billion tons of fertile soil were lost in 2011 alone. A loss of 3.4 tons per person worldwide, no matter what age. Erosion costs each person $70 per year, a worldwide cost that amounts to $490 billion, an astronomical amount. Our cities are also growing rapidly. Every year in Europe, an area as large as the city of Berlin is transformed into urban areas. Half of these soils are sealed. This is soil from which nothing can grow. But fertile soil is finite and therefore invaluable. Investors and states have realized this. The race for the soils of the world has already begun. Land grabbing, often with questionable means for questionable purposes. Millions of hectares of land change owner every year. The price? Ruined lives, uprooted families. Usually, these are the poorest of the poor. Often they have no choice. They destroy the forest because they need land to survive. We need healthy and fertile soil, now more than ever. Projections say the available arable land per Earth inhabitant will be reduced by half by 2050. But already today, 1 billion people go to bed hungry night after night. That's 1 billion people too many, and this number will increase every day if we do not distribute soil fairly. If we do not increase yields dramatically on every piece of land, or simply discover a second Earth, but we might not want to rely on that option. Soil and land issues rarely get our attention, or that of our policymakers. We see the full supermarket shelves and believe that things will stay like this forever. We live on credit at the expense of soils, but they are not inexhaustible. We take out money from a bank account into which we never make any deposits. One day this account will be empty, our credit overdrawn, and our soils will be gone. But there is good news. We have long known what we must do in order to preserve soils for our children. Let's remember, soil is a sensitive living being who wants to be taken care of. It is not a factory. Everyone has a right to soil. This right must be safeguarded by the law. And we cannot afford to bury our livelihood under a layer of asphalt. Now it's up to us. We must open our eyes and find ways to apply our knowledge, so we don't end up losing the ground under our feet.
Statistics Month, ito ay ginugunita ayon sa Presidential Proclamation 647 issued by former President Corazon Aquino in 1990. That's why today, this year, it's already on its 26th year of existence, where the purpose of observing the NSM is to raise awareness, basically, on the importance and value of statistics in policy making, in decision making, in research, and all other activities that require facts, statistical data based on censuses and surveys, and even administrative data that are compiled or produced by agencies whose mandate is not basically statistical work. So these are recognitions. The NSM is actually giving recognition to the importance of statistics in making these plans and making these decisions. So every year, since 1990, the former National Statistical Coordination Board issues resolution to all departments, line agencies, to support the observance of the NSM so that the public would benefit from the services like forum, data dissemination, social responsibility like reaching out, tree planting. These are some of the activities enjoined by the former NSCB, which today has been absorbed by the PSA board to support or continue issuing resolution on the observance of the NSM every October of the year. So since we are October now, I understand that we have the copy of the resolution was issued or disseminated to these agencies, and on their own, after the opening last October, I think it was October 4, these agencies went also on their own to highlight the observance of the NSM, of which the PSA is also one of the agencies that also highlighted the observance of the Statistics Month. That's why we have also activity today which focus on the dissemination of the results of the 2013 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey. So we want to bring to the attention of the public about what's going on in the field of literacy, education and mass media exposure. And together with the NSM this year, we also observe the second World Statistics Day. This is observed every 5 years, starting in year 2010, and that was the first, and this is the second, where countries of the world, about 189 nations or more than or so, observe the World Statistics Day, also in support of the importance of statistics in policy making, decision making, other plan activities. With the theme this year, Better Data, Better Lives. So, medyo may dating. Kasi kung maganda yung mga datos na ginagamit natin sa ating mga basehan ng ating mga desisyon, medyo maganda naman ang kalalabasan ng mga programa or proyekto na ating pinupurso. So, it evolves around raising awareness on the importance and value of statistics since 1990. So, we have the Presidential Proclamation, we have the agency that coordinated the activities, and there is also the agency responsible in recognizing the participation of the different agencies nationwide as far as the NSM observance is concerned. Mga ka-Agri, ilang linggo na lamang po ay Grand Agriversary Day na natin.
Kaya patuloy po ang paghahanda ng ating programa upang maging memorable ang selebrasyon na yan ngayong Nobyembre at lahat po kayo ay imbitado dyan. I'm sure mga ka-agri gusto niyo pong makisya sa amin. Upang magkaroon po kayo ng idea tungkol dyan, bisitahin lamang po ang aming Facebook account at ang iba pa naming mga social media accounts. At tuwing Sabado po, huwag niyo pong kaliligtaang panoorin ang ating programa mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na broadcast outlets. Mga ka-agri, upang maging updated po sa mga programa at proyekto ng Department of Agriculture o kung may mga technologies po kayong nais may feature dito sa ating programa, ipadala lamang po sa aming hotline number. Mga ka-agri, patuloy pong tumatanggap ang ating opisina ng mga nominasyon para sa Gawad Saka Search at narito po ang mga kategoryang maaari ninyong salihan. The search is on for Gawad Saka 2016. Here are the categories. For individual categories: rice farmer adopting rice-based farming systems, corn farmer, coconut farmer, sugarcane farmer, high-value crops farmer, agricultural entrepreneur, organic farmer, fisher folk for fish culture, fisher folk for fish capture, large animal raiser, small animal raiser, young farmer, agricultural scientist, and agricultural researcher. For group categories: Farm Family, Young Farmers Organization, Rural Improvement Club, City or Municipal Agricultural and Fishery Council, Provincial Agricultural and Fishery Council, Barangay Food Terminal, LGU Operated, Barangay Food Terminal, Non-LGU Operated, and Fishery and Aquatic Resources Management Council. For more information, please visit your local agricultural offices or the Department of Agriculture, Regional Office 12. Pinaalalahanan po natin ang ating mga magsasaka at mangingisda na magpa-register na sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture or RSBSA. At kung hindi pa sila registered Christian, ay sumangguni lamang po kayo sa pinakamalapit na local agriculture office upang matulungan kayong makapag-fill out ng application form. Handang-handa po ang ating mga technicians at ang ating mga city and municipal agriculturists upang gabayan po kayo. Mga ka-agri, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala sa Department of Agriculture, kay Secretary Proceso Alcala at kay Director Wing Datukan. 55 days na lang po mga ka-agri, Pasko na! And next week mga ka-agri ay November na at gugunitain po ng DA ang National Rice Awareness Month. In the meantime mga ka-agri, narito po ang ating pasilip sa ating naging agri-adventure sa Ilocos Region. Mga ka-agri, next week ay ipapakita namin sa inyo ang ikalawang bahagi ng ating Agribusiness Exploratory Tour sa Ilocos Region naman. At isa sa ating tinungo ay ang Mariano Marcos State University at syempre ang tanyag na lungsod ng Vigan na itinanghal bilang isa sa 7 Wonder Cities sa buong mundo. Tiyak na magiging kaabang-abang naman yan mga ka-agri, kaya sa susunod na Sabado, sana po ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap ng ganda at sigla ng agrikultura, hindi lamang ng Region 12, kundi ng buong Pilipinas. Ito ang Agri Tayo, Soxergen!